Napakadami pa rin talaga ng mga bunga ng duhat o lumboy dito sa amin. Nanghihinayang ako kasi naglalaglagan lang sila sa lupa. Kaya ang naisip ko na gawin nga dito ay wine. Hindi namin kayang ubusin lahat ng mga bunga ng duhat dito sa taas ng bundok dahil talagang napakarami nila. Kung ibebenta naman namin, baka magreklamo yung mga bibili kasi yung mga buto nito ay medyo malalaki. Hindi kasi ito katulad ng mga binebenta sa palengke na talagang maliliit lang yung buto. Parang native duhat kasi yata yung mga tumubo na duhat dito sa taas ng bundok. Merong mga bunga na mabababa lang kaya nanginain muna ako dito sa may gilid ng puno habang hinihintay yung asawa ko na mailatag niya yung pansalok mamaya o pansambot do sa mga duhat na malalaglag kapag inugog yung puno. Para mabilis kaming makarami na makukuha, kailangan talaga siyang akyatin at ugugin kasi kung iisa-isahin lang napitasin sa taas ay nako baka abutin kami dito ng ilang oras. Unang ugog pa nga lang talaga namang napakarami na ng mga bubagsak kasi naman halos lahat na kasi ng bunga ng puno ng duhat na to ay talagang hinugan na. At napansin ko rin pala dito na yung mga bunga niya ay medyo nagsilakihan na talaga at saka nagkaroon ng kaunting bitak gawa kasi ng ulan. Bumaba na rin pala dyan yung asawa ko pagkatapos niya mag-ugog kasi hindi niya na rin daw kayang tagalan pa sa taas ng puno gawa kasi ng andaming araw langgam. Yung una naming mga nakuha ay pinaglalagay na namin kaagad dito sa basket. Tapos nung nagtagal, napansin namin na talagang marami yung mga bulok na nalaglag kaya kailangan pa rin talagang pilian para hindi na rin pala kami mahirapan pa na magbuhat pababa kasi ang dami talaga mga bulok na napasama. Kaya dito pa lang sa taas ay pipilian na namin. Kasi ganun din naman mamaya pagkarating namin sa bahay, pipilian pa rin to ng mga bulok. Kaya dito pa lang sa taas ay tanggalin na namin. Sa unang puno na naugog ay ganito na kaagad karami lahat yung una naming nakuha. At bago nga kami pumunta dun sa isa pang puno na pagpipitasan din namin, inupuan na muna namin tong mga una namin nakuha at pinilian namin ng mga bulok. Ito lang kasi talaga ang problema kapag ug-ug ang pagkuha, talagang sasama lahat pati yung mga bulok at saka yung mga na-overripe. Pero kung aakitin naman at iisa-isahin sa taas, mas maganda na rin talaga yung inug-ug. Yun nga lang, medyo matrabaho kasi talagang kailangan pang pilian. Halos lahat pala na nakuha namin ay kalahating bulok at saka kalahating okay pa. Kalahating balanan na nga rin dyan yung nakuha namin at sa tingin ko nga medyo kulang pa to. Kaya pumunta na kami dito sa isang puno na pagpipitasan pa rin namin. Nilatag na muna ulit namin dyan yung mga sako tsaka mga screen bago umakit sa puno at saka inugog. Mas maliliit lang pala ang bunga nito kumpara dun sa unang puno na pinagkuhanan namin. Pero mas matamis naman ang bunga nito. Mas nauna rin pala nagbunga yung unang puno na pinagkuhanan namin kanina. Kaya itong huling puno na pagkukuhanan namin ngayon ay kaunti lang yung nakuha namin na bulok. Mas maganda rin talaga yung mga bunga nito kasi hindi pa rin siya nagabitakan. Nung mga oras din pala na to medyo nagaulan-ulan kaya medyo nagmamadali kami dyan sa pagpulot kasi baka mas abutan kami ng mas malakas na ulan. Yung mga hindi pala nasambot na mga sako at saka mga screen ay pinagpupulot din namin kasi ang dami din naman talaga ng hindi nasambot. Dito pala sa pangalawang puno na pinagkuhanan namin ay kaunti lang yung inugog na sanga kasi pandagdag lang naman to dun sa una namin kinuha. 5 kilo lang din kasi yung asukal na nabili ko kaya dapat mga 5 kilo lang din yung makukuha namin na duhat. At kung meron mang susobra ay pangkain na lang din namin at eto nga pinakahuli yung kakainin namin kasi mas matamis to kumpara dun sa nauna. Inaglalagay na nga namin lahat dito sa isang balanan para isang bitbitan na lang at hagpas kalahatin din talaga yung mga nakuha namin. Napilian na namin to na maayos dito sa taas ng bundok kaya mamaya pagdating namin sa bahay ay huhugasan na lang to bago ilaga. Hinuga na talaga lahat ng mga nakuha namin at itiman na at bago nga namin to isalang sa kalan ay huhugasan muna namin to na maayos para matanggal yung mga lupa-lupa at saka yung mga dumi niya. Yung iba kasi talaga dito ay talagang pinulot lang namin sa lupa kasi nga hindi siya nasambot ng screen kaya mas magandang hugasan talaga siya ng mabuti para matanggal yung mga lupa-lupa na dumikit. 2 beses para namin siyang hinugasan dito para siguradong malinis at medyo madaming tubig yung nagamit namin. Meron din pala akong kasama ngayon na gagawa ng wine, yung pinsan ko. Nagpasama ako sa kanya kasi siya talaga yung marunong magawa ng wine. Pagkatapos naming hugasan na maayos ay nilamas na rin namin to ng kamay. Malambot lang ang prutas na duhat kaya bago namin siya ilaga ay nilamas na muna namin. At nung lumabas na nga yung pinakang-juice niya at nalamas na namin to na maayos ay ginamitan ko naman to ng fishnet para pigain. Tinanggal lang namin dyan yung mga sapal niya at saka yung mga buto niya bago ako nagparikit sa kalan. Nung nakapagpapoy na ako, sinalang ko na rin kaagad yung malaking talyasi sa may kalan. Nilagay ko na nga rin dito yung pangalawang piga na ginawa namin kanina. Paminsan-minsan hinahalo ko siya at hinihintay lang namin na kumulo. At nung kumulo na nga siya ng kumulo ay hinango na rin kaagad namin at pinalamig. At nung lumamig na nga siya, saka lang namin nilagay dito yung mga asukal. Ang nilagay din pala namin dito na tubig kanina ay 4 na litro at sa asukal naman ay 5 kilo. At bago pala namin nilagay dito yung yeast ay binuhay muna namin siya dito sa maliit na platito na merong kasamang duhat juice. 20 minutes rin siguro kami dyan na naghintay at pagkalipas nga ng 20 minutes ay ganito na yung itsura niya, parang nag-alsa na siya. At nung okay na nga yung yeast na ilalagay namin at malamig na yung katas ng duhat ay sinali na namin siya dito sa may galon. At bago nga namin ilagay sa galon ay sinala pala ulit namin siya dito para siguradong matanggal pa yung mga iba niyang sapal na natitira. Hindi na pala tela ang ginamit pa namin dito na pansapal kasi after 1 month daw at naging wine na siya
isasalain pa naman daw to ulit. Nung nailagay na nga namin lahat sa galon, ang pinakahuling nilagay naman namin dito ay yung yeast na binuhay namin kanina. Ang nilagay din pala namin dito na pantakip ay bulak at para hindi siya magalboka, nilagay na rin namin dito pati na rin yung balot ng bulak. At nung okay na nga, inilagay ko na siya dito sa hindi nagagalaw katabi ng mga wine na ginawa ko nung nakaraang buwan. At sabi nga sa akin ng pinsan ko, after 1 month daw ay pwede na to. See you lang for today's video. Thank you for watching!